Ito, magandang umaga po mga kaibigan. Alamin natin kung ano na mangyayari sa buhay ng 4 na Marines na bumaliktad. At ating usisain at ano ang rason kung bakit bumaliktad. At tingnan din natin, may ebidensya ba tayo kung sino ang dahilan ng pagbabaliktad. At ito, ipresenta ko sa inyo yung mga nakuha nating mga pangyayari at para naman malalaman natin. Pero bago po ang lahat, dahil ito muna, siyempre mag-music muna tayo sa ating channel. Yung official song natin. Malay mo, magiging baka tatakbong senador, magiging todo kausing senador. Ganun na yung tuno nun. So, ang habang nilulod ko, sige magkwento muna ako, ang nang pangyayari po ito, it is a long process kung bakit na gano'n nangyari bago dumating sa may pag-withdraw. Mahabang ligawan. Nagsimula ligawan sa mga panlang mga 2 milyon, naging 5 milyon, hanggang nagbit umabot ng 20 milyon. Kilala ang tindi, hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo kapag may inapi. Ging Onciano, gandang umaga. Kapag may bayaran siya. Mafia Kapipita kay Bapaing Kumbinago, Ago mga Eminilip, Ago Imailip, Rosta, Manot Island, sa Sarangani. Nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano kapag ang taong bayanan. Assalamualaikum, Ging Onciano. Sumusugot, tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Mayong aga, Araceli Harder. Magandang umaga, si Manuel Paraiso. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik sa bawat galaw ng mapaksa. Ang usapan natin ay, sige, pamasakano sa prinsipyo. Retiro sa Maranao na nagbebenta ng prinsipyo. Mga ligya, so, prinsipyo. Ako sabihin dito po, prinsipyo sa laban sa pera. Magkano ang prinsipyo? Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Ngayon, pag-usapan natin sa sentro kung anong epekto ng pag-aatras sa iyong mga sinabi na sa na nakadokumento na.
okay. Ito, patugtugin muna natin ang ating musika kay Sara Duterte. Ito siya. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Magandang Mga umaga, kontraktor, Arwin. ubusin Maganda. niya. Si Ay, BBM Sandro, ikulong niya. Si Tamba, Zaldi, ikulong niya. Tapang at malasakit, ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Ito po usapan natin. Ladies and gentlemen, siguro sa ngayon ay alam nyo na 4 sa 18 ex-Marines ay bumaliktad na po. Katapusan na ba ng mundo ito? Huwag kayo mag-alala, hindi po yung katapusan ng mundo. Bagkus, nakadagdag pa yan ng ebidensya sa ating laban na ipakukulong ang mga pinagdedelibera ng maleta. So, ang usapin dito, una, yung 18 Marines, generally speaking, ay nagsalita, nag-execute ng affidavit, pumirma sa kanilang affidavit, at tahasan nilang sinabi. Walang takot. Pinakita natin, naniwala tayo lahat, walang takot. At wala ka rin makikita na bahid sa kanilang mukha na sinasabi nila na sila ang naghatid ng mga mali-maleta. So, ngayon kung sila naghatid, after so many months, siguro kailan ba sila lumitaw? From the time of Gutesa, from the time of Saldi ko sa kanyang mga Facebook pages. Kinumpirma ni Saldi ko yung sinabi ni Gutesa. Si Gutesa ay dating Marine. Nauna pa yun sa mga Marines na salita. Hindi na siya nakikita sa ngayon. Hindi natin alam saan na siya. Pagkatapos ni Saldi ko, maya-maya, that was February 6, kung hindi ko magkamali, ay nagsalita sa press conference doon sa Club Filipino ang 18 dating sundalo, 16 doon ay mga dating Marines. 2 ay mga dating Army. So, ang sinabi nila, may mga litrato pa silang bit-bit. May dala pa silang mga litrato kung mali-malitang litrato. Litrato ng mga mali-malita. At may bit-bit din sila na mga litrato na papakita ng helicopter. At nagpalabas pa sila ng helicopter, ng video ng helicopter kung saan sumakay si Tito Soto at saka si Lacson. Si Sharon Cuneta, nakita natin nandun si Sharon Cuneta at saka si Kiko Pangilinan. So, andun din ang lahat ng iba pa, maraming mga bagong revelasyon. Pati kay Chis Escudero, nag-deliver ng maleta sa bahay ni Chis Escudero diyan sa New Manila, nandoon din. Lahat na ito, dumami pa ang mga pinagbibigyan at dadagdagan pang ebidensya. So nakita natin talagang mabigat ang haba ng panahon na nanindigan sila. Nitong kahapon, nag-anunsyo na yung 4 ay kumalas. Yung pagkalas ng 4 ay matapos itong ilang buwan na pagtatayo, pagsasabi na kanilang sinasabi ay katotohanan, pero yung 4 ay bumitaw. So, ang tanong ngayon, ano mangyari sa 4? Mamaya sasabihin ko kung ano mangyari, analysay natin. Patugtugin muna po natin ang mga sinabi ni Ombudsman Remulla na galit na galit. Si Ombudsman Remulla naman, tahasang na tinuturo na ang may pakana ay walang iba kundi si Romualdez. At ang magpakana dyan, mga abogado ni Romualdez ang sinasabi niya. Pero bago lahat yan, siguro, ipakita muna natin ang salita ni Remulla. Nagalit na galit.
Pero ang problema ko kasi kay Remulla, napakabobo, hindi niya nabantayan. Ay, ganun. Kung talagang sincere siya para sa bayan, dapat binantayan niya yan. Eh, hindi, nalusutan siya eh. So ito naman ang pangatlong kabubuhan naman ni Remulla. Pero nevertheless, pakinggan natin ang kabubuhan, ang salitang kabubuhan ni Remulla. Ito po. Sayang. Nalusutan tayo. Gano'n ang tawag yan. Nalusutan tayo. Ito po. You know what we're talking about? You think The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. Kampo umano ni former House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang nasa likod ng pag-recant o pagbawi ng salaysay ng 3 ex-bodyguards ni Zaldico. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, wala namang ibang pangunahing makikinabang kung uurong bilang mga testigo ang mga nagpapakilalang taga-deliver ng mali-maletang pera sa mga politiko. Sa kabila ng pagbaligtad ng mga ito, sinabi ni Ombudsman Remulla na wala itong epekto sa kanilang mga investigasyon. Mayroon pa niya silang ibang mga ebidensya laban sa dating pinuno ng Kamara. Ngunit isang punto umano ang malinaw sa mga nangyayari ngayon. There are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Can we elaborate, please? They're making people lie. Who's making people lie? Kami, kaya namin takutin ng Marines. Tatakutin namin sila to our advantage. Makikita mo talaga how desperate that camp is to take away the witnesses against them because we have built a solid case already. Para naman kay Congressman Romualdez, ang mga pahayag na ito ng Ombudsman ay nagpapakita lamang ng prejudice o pagtatangi. Pinatutunayan lang din ng pagbawi sa pahayag ang matagal na niyang sinasabi na ang mga paratang laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at gawa-gawa lamang. Anya, hindi umano ganito ang patas sa paghahanap ng katotohanan. Hindi rin ito magpapasindak at haharapin ang bawat paratang gamit ang mga katotohanan at ebidensya. Itinanggi rin ni Attorney Levito Baligod na siya ang nasa likod ng umano'y scam sa pagbubuo ng joint affidavit ng ex-bodyguards. Naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan sila or meron kaming scam na gusto isagawa. Ito naman si Levy Baligod, Attorney Levy Baligod. Taga Samar ito, Waray ito. Ay siyang tumatayong abogado. Ngayon, nagsasalita siya, ililatag niya dyan na matagal na pala na nililigawan ang mga Marines. Nagpaalam pa sa kanya yung 4. Pero ang ugali niya, hindi siya nagsasabi, hindi siya nagpipigil sa kanila kasi may nagre-respeto siya sa mga individual na kahirapan ng mga Marines. Ginawa nila ito or na pinili o tinapok sila or pinumisahan ko sila ng limpak-limpak na salapi. Ngunit para kay Ombudsman Remulla, Baligod is a very colorful character. That's what he is. I mean, from the PDAF days, you do your research on what Mr. Baligod did during the PDAF cases of Napoles. Walang tiwala rin. Sasabi si Ombudsman Remulla, wala siyang tiwala kay Levy Baligod. Alam nyo? Parang gusto niya pahawatig, si Atty. Baligod, yung klaseng abogado nagbebenta ng laban. Given these recent developments, can you say na trustworthy pa ba si Atty. Baligod? Was he ever? Tama pang insulto? pinag-iisipan na rin ng Ombudsman na isama na lamang ang mga ito sa kakasuhan kung tuluyang bumaligtad sa kanilang mga sinumpaang salaysay. O, co-accused na sila. Oh. Co-accuse sila ni Martin. Oh, magiging co-accused sila. Meron silang In what particular accessories. case, sir? Accessories after the fact. Covering up. Pinagtatakpan nila. Oh. Ano? Di ba? Kung ano ang nagpalit sa kanilang isipan, kayo na mag-usga. Giit nito, gagamitin pa rin nila bilang mga ebidensya sa korte ang mga nabuong individual affidavits matapos ang mga isinagawang interview sa Office of the Ombudsman. Hindi Ang natatayo recantation ito. is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez itong mga to.
Kaya, Tama nga, 2 beses pala gumawa ng affidavit laban kay Romualdez at laban sa iba pa. Tapos bigla sa isang iglap lang. when we bring them up as hostile witnesses, makikita nyo naman. Lalabas namin sila as hostile witnesses. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So, yan ang mamaya pag-usapan natin kung ano maging epekto diyan. Pasok muna tayo sa istorya na yung yung mga reaction ng galing sa kapwa Marines. Ito yung una, isang Marines na nag-request. Dito niya pinakita na na mga Marines pala ay nililikwan, inalok ng 20 hanggang 25 million. So pakinggan natin itong sinabi ng kasamahan nila dati. Oo, sira ulo nga eh. Overwhelming evidence, kaya pag-usapan ko itong legal effect mamaya. Para naman maging warning ito sa iba pang Marines. Saludo, paano ko babawiin ang pagsaludo ko sa kanila? Yung 4. Ito, pakinggan natin ang salita ng isa nilang kasama. Laban sa kasama nila. Okay. Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, Yung financial assistance na tinatanong dito, na galing ko na kay Mike Defensor, tinatagay niya hindi totoo yun. Ulitin natin. yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, Tandaan pala, itong yung sa salita na Marine, itong isa pa sa mga natitira. So, 18 minus 4, so 14. may ino-offer sa inyo, ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Magre-recount. Pero mo, 20 hanggang 25 million per person ang ano. Kung totoo yan, attorney, may hirapan sila tumanggi. Ngayon, kung mahirapan sila tumanggi, kailangan nila dapat kumausap sila ng independente na abogado na mag-advise sa kanila kung ano ang lahat. So, alam mo naman, pakinggan mo natin, mamaya ko na ang epekto nito. Sila, desisyon nila yun, pero kami, buong loob namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana, naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pera. Sana, naisipan mo mabuti yung kasama mo. Na naikayat mo silang tatlo. Na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kaninong nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Kasama ko. Sino to sa 4 na yon? Ang sinasabi Sila 4. Silang 4? Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod? Hindi po. Sila Oo. lang po yung nagdesisyon na Yan. So, ibig sabihin, ito nanindigan yung isa na wala sila manindigan doon sa tingnan natin kung hanggang saan itong panindigan ito. So, anyway, we are just hoping and praying na manindigan sila. Ito naman, nagkataon naman po na isa sa mga hindi pa bumabaliktad ay nag-birthday. Ngayon, ang kanyang birthday po ay pasalubong sa kanya cake at warrant of arrest. So, tingnan natin yan. Tingnan natin kung ano sa kanya naman. Nakakaawa naman siya sa totoo lang, nakakaawa ang sitwasyon nila. Ito ay nag-birthday. Sabi niya, sa aking karawan, may regalo ako natanggap, warrant of arrest. Tsaka cake, binigyan din siya ng cake eh. So, sino ngayon sa mga Marines na tira ang may kredibilidad, na mga paiwan na may kredibilidad? Yun ay malalaman natin sa pagdaloy ng panahon. Ito, pakinggan muna natin ito si Sergeant. Okay. Ngayon po ay aking araw ng kaarawan at napakaganda ang binigay nilang regalo sa amin na Brief 18, warrant of arrest for cyber libel.
Ngayon, ang masasabi ko sa inyo, mga nagsampa sa amin, lumabang kayo ng patas. Soon, magkita-kita din tayo. Invite nyo kami. Lumabang kayo ng patas. Soon, mga nagsampa sa amin ng kaso, matitibag din kayo. Pwede niyo ba banggitin yung pangalan ng apat na marin? Ang apat na bumaliktad, Yung mga bumaliktad? si Voluntate, Rosbert Waban, Bernard Tube, Laruder. At saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, excuse, sa tingin niyo magkano ang naibayan sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinesend, or yung mga sa 2025, nilalabas din namin yung mga video call namin. Some of the accused. You know what we're talking about? So you think The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama niya. I wish I could give the other names, but huwag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. they're chipping away the... No, they're trying to do it. Yes. They're trying to do it. They're desperate. So, ito ngayon, pakinggan natin si Baligod. Kung ano nangyari. Dito niya ikwento kung paano proseso nangyari na pumunta sa tinatawag na pag-recant. Ang nag-recant isa si Voluntate. Sino pa yun? Na ang si Voluntate, natandaan nyo, isa yun, ang isa bumaliktad attorney, si Voluntate. Yan yung nag-deliver ng manita kay Sandro. Yan. Si Marcos ang nagpabakwa nito. Mabigat ang laban. Ibig sabihin si Sandro. Ligawan. May mga offer, 5 milyon, tumaas ng 10 milyon. Who's offering what and Yes, makikita yung mga nag-o-offer. No? Nandun sa text kasi eh. Kasi yung isa sa kanila, tinanong, saan ba galing yung, sino ba yung financier mo? So, tinext nung nag-uudyok sa kanila kung sino. So yung apat nila, kasama ko yung Tatlo lang. Yung kasama sa ombudsman. Opo. Ikaw, 8. May naiwan na. Yung kami ko. Okay. So yung tatlo dun sa apat na nag-retract ay kasama dun sa 8 na basis ng Kasi yung ombudsman naman kasi. Sabi sa akin, sir, can we randomly select from the 18 kung sino yung i-interview namin. Opo. Sige, tapos, so, pwede bang sa date na ganito, si Juan de la Cruz, sa araw na ito, sa ganito naman, ganyan. Pagkatapos nila ng interview yung 8, sabi nila, attorney, contento na kami dito sa 8. Anong plano nito yung sa 10? Sabi ko, sa kwan na lang, pagdating ng pre-trial conference, ipapasok yung affidavit. So, okay naman yun. Normal yun sa practice, no, sa law. And then, ang ginawa ko ng ombudsman, dito sa 8, pipili kami ng ilan para i-walk through namin kung totoo yung sinasabi nila na nag-deliver sila. So, ang ginawa, sinakay sa van, isa-isa. Sige, sabi niyo, pumunta kayo sa ganitong address sa loob ng Coach Park. Ituro mo kung paano pumunta. Pag gano'n, naka-video, may kasamang mga ombudsman lawyers sa loob, pati driver, abogado rin, ha? So, ayun, sir, yan yung address na ganito. Yung next, itong address saan? Sir, dito tayo liliko, ganyan, sa alam nila. Kaya tumawag sa akin, yung isang mataas na official ng ombudsman. At sinabi, content ka pa yan. And then, nag-press ko na ang ombudsman. And then sir, yung tatlo, so yung apat, bakit po kayo nag-report? We will hold a press conference tomorrow para ma-contextualize ito. Kasi matagal ito na nangyayaring ligawan. May mga offer,
5 milyon, tumaas ng 10 milyon. Who's offering what and bakit Yes, po? makikita yung mga nag-o-offer, no? Nandun sa text kasi eh. Kasi yung isa sa kanila, tinanong, saan ba galing yung, sino ba yung financier mo? So, tinext nung nag-uudyok sa kanila kung sino. Mga ganon, no? At bigyan ko kayo ng isang pahapyaw lang muna para ma-contextualize natin ito, no? Merong isa nga dyan, ito, yung text niya sa akin. Isa dun sa 4? Oo, isa doon sa 4. Ayan, takpan ko lang yung picture. Ang sabi niya, no? Mga anak ko, sir, pinadala, sorry, sir, sa nararanasan kong tentasyon ngayon, sir. Tentasyon referring to offer po ng pera. And marami pa po yan. Maraming Attorney, marami pa raw. ito, katulad niyan, yung mga text na screenshot ng mga mag-offer. Just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant. So, ayan, at least, pagpipigin natin ulit. Sino pa? So, si Remulla talagang kumbinsido na si Romualdez daw ang nagpabaliktad. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Yes. Taking away the The camp of witnesses. the accused. Sir, sa'yo naman galing, sir. The camp of the accused. You know what we're talking about? So you think... The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Mga they're chipping away the... Oh, they're trying to do it, yeah. They're trying to do it. They're desperate. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa pagbaliktad nga ng 4 sa 18 ex-marines no na di umano yung mga nag-deliver ng mga mali-malitang pera nga mga kababayan sa mga malaking tao no sa ating gobyerno at sinabi dito ni Attorney Levy Baligod na noon pa man itong ginagawang pagligaw no or panliligaw doon sa mga ex-marines na para bumaliktad nga mga kababayan at may pinakitang mga screenshot no itong si Attorney Baligod regarding dito sa conversation nila dito sa mga bumaliktad ng mga 4 na ex-marines mga kababayan at meron di umanong 5 to 10 million pesos na suhol ang involved dito no mga kababayan at samantalang kinumpirma naman dito no or tahasang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ang nasa likod di umano nitong pagbaliktad ng 4 na Marines ay ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez no kasi sila naman daw yung makikinabang dito no sa pagbaliktad nga ng 4 na Marines mga kababayan. So sa aking opinion ay agree ako dito no kay Ombudsman Boying Remulla dahil una-una si Martin Romualdez naman talaga ang makinabang dito sa pag-recant no sa pagbaliktad ng mga testimony dito sa mga affidavit nila na nauna na po lang sinabi yung mga mali-malitang pera ay na-deliver nga nila doon sa bahay nga ni Martin Romualdez daw doon sa Forbes Park at maging dito sa bahay ni Saldico at doon pa sa mga ibang mga politiko at opisyalis no na na-deliveran nila ng mga mali-malitang pera mga kababayan. So malaki ang chance syempre ay si Martin Romualdez yung kauna-unahang makinabang dito sa pagbaliktad ng mga Marines na ito no at si Saldico naman ay wala naman dito sa Pilipinas hindi po ewan ko lang kung may contact pa rin kaya itong si Saldico dito sa mga ex-Marines na ito mga kababayan pero posible pa rin na may communication pa rin ito sila Saldico no kasi dating trabahador niya itong mga ex-Marines mga kababayan or dating empleyado niya so posibleng may communication pa rin sila mga kababayan at ito nga yung kay Martin Romualdez na sinasabi ng ombudsman no na for preliminary investigation na nga po itong si Martin Romualdez dito sa ombudsman mga kababayan no at siguro ay itong pagbaliktad ng mga ex-Marines ay para doon makatulong sa kaso niya mga kababayan no na mabasura ng ombudsman at hindi maisampa doon sa Sandigang Bayan no so posibleng may connection ito yung pagbaliktad ng 4 na ito dito sa kanyang preliminary investigation na ginagawa ngayon ng ombudsman mga kababayan no at siguro hoping siya na mabaliktad no itong kaso niya mabasura at hindi na po siya masampahan ng plunder at ng iba pang mga kaso mga malversation of public funds mga ganon graft at kung ano-ano pa yung sinabi ng ombudsman dati na the grandest case daw ever no sa Philippine history so baka ito na nga yung ating pinangambahan mga kababayan no na hindi ito mapakulong itong si Martin Romualdez dahil baka mababasura lamang yung kanyang kaso dito ngayon sa ombudsman mga kababayan so talagang abangan na lang natin siguro sa
pagkatapos ng termino ni President Bongbong Marcos, no, kapag si VP Sara Duterte ang maging presidente ay sure po yan mga kababayan, no. Itong mga bumaliktad na mga ex-Marines at dito sa iba pa, no, sana hindi po sila magpatinag dito sa mga salapi na i-offer nila dahil si Atty. Baligod naman ay noon pa sinabi na may mga ligawan talaga, no, na nangyayari at sana hindi magpasilaw itong mga natitirang mga ex-Marines para talaga matuluyan nating mapanagot, no, itong mga involved dito sa sinasabi nilang pinakamalaking nakawan sa history ng Pilipinas, itong flood control corruption na up to 1 trillion na daw itong mga ninanakaw mga kababayan, no. And yet ito yung mga nangyayari ngayon at kasalukuyang nasa Las Piñas sa Justice Hall, no, yung sila Atty. Baligod at yung mga ex-Marines na nagka-problema daw yata, no, mga kababayan, at baka madetini pa itong mga ex-Marines na ito at yun nga kinatakutan ni Atty. Libby Baligod na maraming masamang mangyari, no, kapag nadetini itong mga ex-Marines na ito, posibleng may mga kumakausap sa kanila, baka masilaw sila sa mga offer o kaya may mga hindi magandang mangyari mga kababayan. Kaya nanawagan po itong si Atty. Baligod na samahan po sila dito sa Las Piñas sa Justice Hall ngayong araw hanggang Lunes mga kababayan, no, dahil wala nga pong pasok bukas, Sabado at Linggo, kaya maraming. Okay, nais ko lang din ba sabihin sa inyo. Nanabagan din ako sa kung sino malapit yan sa Las Piñas na samahan nyo yung mga Marines na hindi pa sumuko. 10 sila ay nakapreso ngayon sa police station sa Las Piñas. Yun ay napreso sila kasi kaninang umaga, alas 8:30 pa sila ng umaga kanina. Pumunta sa Las Piñas, sumuko para magpiyansa. Anong klaseng piyansa niya? Ang tagal, hindi natapos. Alas 8 na umaga hanggang gabi na. So, ibig sabihin po, talagang merong plano. Ay, nako. Kung si Erwin na Buganda naman, ay mukhang style ni Buying yun eh. Oh, don't be fooled by Buying. It's a part of the plan. Wala talagang planong ipakulong si Tamba. Yan, tama din yan. So, Agol, sabi naman ni Agol, ni Fatima Pellegrino, Agol, for ex-Marines, you can never live peace and success dahil bumaliktad kayo. Imbis na impas mo diha, mas lalo gugulong buhay nyo. Yan ang kan. Sabi ni Arwina Buganda, don't be fooled. Inulit niya lang, hindi siya naniwala kay Boying Rimulya. Kagaya sa akin, hindi rin ko niwala. Pero at least nakita niya, pwedeng mangyari na lahat yan ay pakana din ni Rimulya. So, pati ba, sino pa? Drama lang daw yan, sabi ni Arwina Buganda. Sabi niya, si Junior Martin at Boying ang mga gagamay plano para matuloy ang malapit ng mahinog na kaso. Yan. Helen Baguio, parang atong binabayaran ang mga biktima. O nga. Grace Line, paanong mangyari yan? Okay, so ahensya, katoto, ang scriptwriter ng lahat ito ay nasa ombudsman. Huwag maniwala kay Rimulya, tuso yan. Tama ka. So, ibig sabihin, i-analyze natin, una, pwede po mangyari na andun pa rin ako sa original assessment ko ng lahat na ito ay tama ka, scriptwriter. Si Boying Rimulya ang scriptwriter ng lahat nito. Palabasin na inaari kakasuhan si Rimulya, si Boy, si Tamba. Pero ang kaso ginugulo. At along the way, ang ikakaso ay kung talagang kakaso ay kulang-kulang. 'Di ba? No sounds ba ako kanina? Soothing meditation. Pero may sounds ata naman kayo. Yung iba nagsasabi na may sounds ako. Sabi ni Michael Bastes, Demonyo, Crispin Rimulya ang makinabang, ang cocaine addict, Marcos Jr. at Martin Tabaluslos at kasabot nila mga tulisan at kawatan sa mga politiko. So, andun pa rin ako, matapos ko mabasa yung opinion ni Arwina Buganda, naniwala ko sa sinabi mo. Lahat ito ay pakana ni Boying Rimulya. So, anyway, kung totoo man sinabi ni Boying Rimulya, kasi nagkamali siya ng pagsampa kay Bong Revilla. Nagpakana naman siya, kinukontra niya kunwari. Pero ang katotohanan yon ay talagang gusto niyang makawala si Bong Revilla sa senaryo. Kung ano ang ginawa niya kay Bong Revilla, ganun din ang gagawin niya rito kay Tambaluslos. Niwala kayo sa akin? So,
Ngayon po, yan po ang yan ang diskarte. So, impasse na. So, ito lang sasabihin ko. Kung nasampahan ng kaso at preliminary investigation na si Romualdez, isang buwan na lang yan ang takbo niyan, magkaroon ng resolution yan at sampa sa Sandigan Bayan magpapalabas ng warrant of arrest. Obligado magpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kasi mayroong tinatawag na presumption of regularity ang trabaho ng ombudsman na mayroong ebidensya yan. Yan ang pinapalagay ng Sandigan Bayan. So kung ganon, mayroon palang ebidensya ko, magpalabas ng warrant of arrest. So, pero ito yung epekto niyan. Kayo mga Marines at kayong ibang mga nakikinig sa akin na may makilala kayong ibang tao na nasa sitwasyon na gumawa ng affidavit, kakasuhan kung sino-sino, tapos kung oras na bumaliktad kayo, akala nyo baligtas kayo. Yung 4 na Marines ito, nilalagay nila ang sarili nila sa balag ng alanganin. Sinabi ni Boying na isama niya sa plunder yung 4 na Marines. Kung totoo man sinasabi ni Boying, didelikado magpalabas din ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan at arestuhin yung 4 na Marines. Ngayon, ano naman ang tayo ng 4 na Marines na bumaliktad? Ganito po yan, ang hirap, makukulong din sila. Yan ay aking karanasan bilang abogado. Bakit? Hindi po kasi paniniwalaan ng korte ang pagbaliktad. Kasi ganito po ang kaisipan ng mga korte. Sa dinaanan na ng panahon patungkol sa mga testigo, may mga bumaliktad bandang huli. Ang tingin po nung korte sa mga pagbaliktad ay napakadaling kunin, napakadaling gagawin. At ang tingin naman ng korte sa naunang affidavit ay napakahirap na proseso bago magsalita ang tao. Pagsimula ka sa wala, tapos bubuo ka ng kwento. Hindi makakwento ang mga tao na totoong tao, hindi sila pwede magkwento ng galing sa wala. Nang ibig naman sabihin nito ay may pinanggalingan ang salita ng 4 na nag-withdraw. So, alin ang mas mahirap gawin? Ang pagbuo ng kwento na totoo o kung hindi man totoo, pero malamang totoo yan kasi unang-una nagbuo ka, wala naman nag-utos sa iyo. Kung sabihin mo na binigyan ka ng pera ni Mike Defensor, iisip ka pa rin, ako, magkano kayang pera ang bibigay? Kung magsasalita ka lamang na hindi ka totoo, sigurado ka na makakasuhan ka. And yet, nakasuhan nga sila, maraming kumaso sa kanila. Kinasuhan sila ng perjury, kinasuhan ng libel. Kasama din si Baligod sa kinasuhan. So, ang hirap bumuo ng proseso, lahat pag-isipan mo bago ka magdesisyon na gumawa ng testimonya laban sa kung sino-sinong tao. At to think, mahigit 50 katao ang kinasuhan ang nilista ninyo na tumanggap ng pera. Mahirap po yun gawin. Hindi po ako naniniwala na hindi totoong binabanggit nyo nung una. At lalo akong hindi maniwala na totoo ang dahilan nyo na sasabihin nyo hindi totoo na binigyan lamang kayo ng pera nung una kaya kayo nagsalita. Ngayon, sabi ni Boying, 2 beses kayong gumawa ng affidavit. 2 beses kayo gumawa ng affidavit tapos sa isang iglap, babalik na rin nyo. So, alin ang paniwalaan ng korte? Yung 2 beses nyo sinabi? O yung isang beses na sinabi nyo kontra doon sa 2 beses? Ito po ang epekto niyan. Kaya kung tanongin nyo ako, makukulong kayo. All right. Naniwala ako doon na malaking binigay, 22 million hanggang 25 million. Kasi maraming pera si Romualdez eh.
So kasama sa scheme, kasama sa kwento yan lahat. Sumugal na yung si Marcos diyan, si BBM at saka si Tamba. Sabihin niya, Tamba, pinsan, isalba mo ako. Please lang, ikaw na sumugal. Ganun ho yan. Tama si, utak lahat nila yan. Kasama si Romualdez sa sugal dyan. Sumugal na si Romualdez, sabi ni Remulla, bilisan mo na, sumuko ka na, kasuhan na kita. Para mabilis, pagtakbo ng kaso sa Sandigan Bayan, mananalo ka rin. So kung manalo ka, nakasuhan ka na, stop na yan, hindi na yan papasok kay Bongbong Marcos. Ganun po ang sasabihin, sinabi nila. Kaya, mahirap. So hanggang dyan muna tayo. Magandang umaga. At sana magdasal tayo lahat na hindi na madugtungan pa ito. May pag-asa pa rin ang buhay natin. May chance pa rin na mananalo ang Pilipinas at saka Pilipino. So, hiningi ko lang inyong tulong at paki-like nyo ang aking ginagawa dito. Lagi nyo i-like. Subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Pagkatapos po ay i-share ninyo sa inyong mga kaibigan. Please lang. Ako lamang po sa lahat ng mga vlogger sa ngayon, ako lamang po ang nagsasabi ng totoo kung pundasyon sa mga pangyayari. Yung ibang mga vlogger dyan, hindi ko nabagitin ang pangalan, tawag niya nagsasalsal. Ibig sabihin po, gumagawa ng kwento mula ng malaking kwento mula sa maliliit na pangyayari. Mahilig sila magmarites. Sa akin dito may pundasyon, pinakita ko yung detalye, totoo lahat yun, nakita nyo, at in-apply ko lang yung aking komento. Ang comment ko from logic and from law. Ngayon, from law ay sinabi ko na sa inyo, mahihirapan yung 4 na to, makukulong itong 4 na to. Hindi mananaig ang isang pagbaliktad kumpara sa 2 beses sila sumumpa. Ay, so Santiago Sineta, grabe talaga itong administrasyon nito, pera ng taong bayan ang ginagamit, katarantaduhan. Pera ng taong bayan niya pinagbibigay sa mga Marines na bumaliktad. Arwina Buganda, you're smart one to listen. Salamat po, sir. Copy Jacob, birthday niya. Sinong may birthday? Hello po, pagbati naman po sana sa papa ko. Papa mo, birthday niya sa September 5, 2026. Pangalan niya po ay si Emmanuel Tasara. Ay, oo nga. Bago ng pangalan mo, Copel Jacob. Lagi po siyang nakikinig. Oh, Mr. Emmanuel Tasara. Magandang umaga po. Meron akong client na Tasara. Kalimutan ko sino yun. Oo, meron akong client na Tasara. Okay. Michael Bastes, Demonyo, Crispin Rimulya, adik lang na maniwala sa drama mo. O yan. Arlie, galawang sindikato na ang gobyerno. Sabi ng BBM vlogger na bumaliktad. Helen Bagyo, sino ba yun? Pakitype mo nga kung sino yung BBM vlogger na bumaliktad. Helen Bagyo, mayroong audio ay tungkol to sa audio. Shooting meditation, may audio po tayo. Sino pa? Si Michael Bastes, demonyo talaga si Crispin Rimulya. So pati mga Piligrino, agoy, 4 na ex-Marines, you can never live in peace. Yan po ang mangyari. Okay? Sa Grace Line, paano na mangyari yan? Hindi, huwag kayo mag-alala kasi tuloy-tuloy pa rin yan. Pero sa akin ito, sa punto na ito, nakita na ninyo yung walang kwentang sistema ng katarungan sa atin. Madaling titirahin. So, I want to announce to you, inanunsyo ko siya ngayon, nagsimula na ako ng mga kampanya para napalitan ang sistema ng ating korte. Gawin na nating jury na magdesisyon sa kung sino kakasuhan. Jury na rin magdesisyon kung sino ang guilty. Ano ba yung jury? Ang jury po ang tawag sa grupo ng tao na pinili sa bawat komunidad o bawat city, kung sa atin pa, bawat
lalawigan na magiging judge o hukom kung may mga kaso. Mga tao mismo. Ang papel ng judge yan, taga-ano lang sila, taga-patakbo ng trial. Pero ang maghuhusga kung guilty o hindi ay yung jury. Ganun po. Ang jury naman mga tao, tricycle driver kasama dyan, farmer kasama dyan, teacher kasama dyan, mga trabahante, mga walang trabaho kasama din dyan. At sila po ay may kakayahan makinig sa mga testigo, may kakayahan sila magsabi kung nagsisinungaling o hindi. At sila ay pagkatapos ng trial, normally po sa jury trial sa Amerika, isang araw pag simpleng kaso, isang araw lang tapos ng trial. Kung makomplikado, maaring abot mga isang buwan, pero ang kagandahan dito, habang tuloy-tuloy ang trial, hindi pwedeng umuwi ang mga kasapi ng jury. Habang hindi natatapos, hindi sila makauwi. So, ibig sabihin, pagkatapos ng trial, may decision sila. Kailangan nila mag-decision kaagad. Sa pag-decision nila, ay hindi sila makauwi kung walang decision. So, mapipilitan sila matapos kaagad ang kaso. So, sa ganung paraan, mabilis po ang takbo ng kaso sa jury trial sa Amerika. Kaya wala silang court backlog. Sa atin, ang dami-dami ng court backlog natin. Kasi mapilit nating inaargumento na kaya ng isang judge ang mahigit 100 na kaso sa isang buwan. Kaya ba niyan sa kanyang personal na pagkatao? Sumulat ka lang desisyon, ang hirap na. So, unrealistic po ang nangyari dito. Kaya tulungan niyo ako sa pagkampanya. Ilulunch natin, gagawin ko po sa constitutional amendment. Pamamagitan po ng PIRMA, People's Initiative. So, maghanap ako ng pera, mag-advertise sa Facebook, sa YouTube, para naman magiging aware ang mga tao sa buong bansa na bago magsimula ang kampanya ko na magpapapirma ako sa mga bawat mamamayan, kailangan pumpirma kahit 12% sa bawat distrito. Ilan ba yung 12%? Usually, ang ating district ay may average na 200,000 na botante. So, anong 12% ng 200,000? So, that is 24,000 na botante kada distrito papirmahin ko. At kung mapirmahan na lahat po yung petition, isumiti natin sa COMELEC. At kung matanggap na ng COMELEC at na-comply natin ang requirements ng Constitution, walang hindi pwede makatanggi ang COMELEC, kundi magpatawag ng plebisito ang COMELEC. Magsasagawa ng plebisito at isumiti sa mga botante ang tanong, payag ba kayo na magkaroon na ng jury na o mga tao na mismo na jury ang tawag ang maghusga sa lahat ng kasos Pilipinas? Yan ang tanong. Tapos kung constitutional amendment tayo, chatsa, ay isang topic lang ang ating isusumiti. Wala na yung mga term limits, wala na. Isang topic lang. Ang topic lang ay ganito, payag ba kayo na magkaroon ng jury na magkaroon ng jury siyang mahusga sa lahat ng kaso sa Pilipinas? Yan lamang po. So, sa pagsagawa ang proposal na gagawin ko po ay ganito. Naka-English siya, manghango siya sa Section 1, Article 3 ng ating konstitusyon na nagsasabi, ganito ang mangyayari. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law and judgment by the jury. And nor shall any person be deprived the equal protection of the law. Ganun lang po. Sa ngayon po, ang Section 1 ay ganitong statement. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Ganun ang eksaktong sentence. Memorize ko yan. Tapos, ang gagawin natin, ulitin ko lang, sisingit natin 3 words. Maging ganito na, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law and the judgment of the jury. Nor any person shall be denied the equal application of the law.
Ganun po, sir. Magandang umaga po. At pagdasal natin, araw ngayon ng Sabado na. Sapata, good morning. Nakarating na ba kayo dyan? Okay, Santiago Sinita. May, sa kasaysayan ng Pilipinas mo ang pinakagrabe pagdating sa korupsyon. Ito, tama, ito po yung pinakagrabe. Dario Arellano, attorney, pakibati po si Joan Arellano na birthday niya. Joan Arellano, shout out, happy birthday. Ano kayo? August 8, da? August 8 ba? Oo. Ganda ng birthday mo, August 8. 8-8. 8-8, maswerte. 8-8. 888, Arriba, Pilipinas. Tapos, sabi niya, good morning. Mabuhay ka, sir. Si Michael Bastis, basta bayad vlogger, tulad din sila sa amo nilang cocaine at addict. Sabi ni Santiago, no, grabe talaga itong administrasyon. Pera, taong bayan ang ginagamit. Katarantaduhan, pera ng taong bayan. So, salamat, no, sa Arwina, Arwina Buganda. Salamat po. Okay, sino pang isa ba? Magandang umaga po sa lahat at balik na tayo. Bukas na tayo mag-vlog. Mamaya na tayo mag-vlog. Tulog muna tayo. At sabi nga ni Attorney Libayan, ang may tulog ay panalo. Tulog ka na mahimbing. Yan ang sabi ni Attorney Libayan. Lagi ko siya pinapakinggan. Tapos si Early, kung ordinaryong jury attorney, baka hindi kayang takutin ng jury kasi ang jury na ipipresent natin ay yung jury na habang hindi pa natapos ang kaso ay doon na sila sa loob ng korte. Hindi sila pwedeng umuwi. Kaya maraming salamat po. Galing, laban lang, sir. Laban lang tayo. Laban lang. Sabi nga ni Toto Kausing, sabi ko ni Toto Kausing Tirador, walang api kung walang magpapaapi. At sabi Brad Albert Ingito, pusta, let's be friends. Sabi naman ni Freddy Aguilar, na the greatest Ilocano singer of all time. Sabi niya, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Laban lang. Palakpakan natin si Alex Iala, pagdasal natin, matutuloy-tuloy ang panalo sa Canada. So magandang fight lang, laban Alex. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Brad Albert, pakika na lang. Team replay ka na lang muna. Maraming salamat, Arlie. Maraming salamat po sa inyo lahat.